Okay na, tawin po tayo. Okay, wala na po pahingi ha. Medyo mahirap tayo po tayo. Sign natin sa Matthew 12. Matthew 12. Tuloy po natin yung last time. Basahin natin. Okay. 14 hanggang 24 lang po. Dali. Yan, 9 pala gawin. Let me go. And when he was departed, he went into their synagogue. And behold, there was a man which had his hand withered, and they asked him, saying, Is it lawful to heal on the Sabbath days? That they might accuse him. And he said unto them, What man shall there be among you that shall have one sheep, and if it fall into a pit on the Sabbath day, will he not lay hold of it, and lift it up? How much then is a man better than a sheep? Wherefore it is lawful to do well on the Sabbath days. Then saith he to the man, Stretch forth thine hand, and stretched forth it, and it was restored whole, like as the other. The Pharisees went out and held a council against him, how they might destroy him. But when Jesus knew it, he withdrew himself from the rest, and great multitudes followed him, and he healed them all. Charged them that they should not make him known. That it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, Behold my servant whom I have chosen, my beloved, in whom my soul is well pleased. I will put my spirit upon him, and he shall show judgment to the Gentiles. He shall not strike nor cry, neither shall any man hear his voice in the streets. A bruised reed shall he not break, and a smoking flax shall he not quench. He hath sent forth judgment unto victory. Okay, sabay. And in his name shall the Gentiles trust. Pray, Lord, ng salamat sa iyong salita. We pray. Yung pong magpala sa aming pag-aaral ngayon, kahit na lang na microphone ngayon, I pray na gamitin nyo lang ang boses ko ngayon, bigyan nyo lang focus ang bawat isa. First, ang iyong banal na spirito, ang bigyan sa amin, biyaya, Panginoon, pangyarihan, yung salita, Panginoon, na makita namin, saksiyan, makitaas ngayon ng umaga, Panginoon. Napulo yung malalabi. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga kapulo po. Good morning sa lahat. Okay, so again, wala tayong speaker, pero narinig po ako dyan. Ayan din. Yan. Nakasama na lang. Hindi naman ito, actually, nung Wednesday lang, nag-preach din ako ng walang mic. Sa funeral. So, nakita lang ako dito, layo nyo. Yan. Nasa mapangit ko rin naman yun. Ngayon na lang lumapit dito. Ikaw ulan, dito ka. Ikaw, Alan din, dito ka. Ayan. Si Mike, dito. Kasi dito na kayo. Ikaw na lang, Jerickson, dito ka. And then, Sophia, gusto mo dito? Alex, ikaw na lang. Yan. Okay. So, title po natin yung umaga, sa verse 18, He shall show judgment to the Gentiles. Yung title natin ha? He shall show judgment to the Gentiles. Pag sinabi show, papakita. Yung maraming paraan paano magpakita, di ba? Obviously, yung mga bagay na hindi nakikita, paano mo papakita? Kunwari, pakita mong marunong ka. Paano mapakita yun? Ha? Ginagawa, kunwari, marunong ka bang mag-guys ng sakyan? Pakita mo nga. Pinapakita mo, di ba? So, hindi lahat ay presentation lang sa'yo, kung ano man yan. Kanta. Ito lalo na pag paano mapakita matalino ka. Minsan salita. Minsan din sa gawa din. Kunwari, magmamanage ng ano, minsan mahirap magmanage ng mga problema. Kunwari, nawala ng kuryente. Kaya may makulit, biglang may manggugulo. So, papakita mo yung talino mo doon paano mo i-handle yung situation.
Anong gagawin mo, basically? At pati yung mga tao, nalilito yung mga tao. So, papakita mo yung talino mo. So, dito, kaya, he shall show judgment. Ano yung judgment? Parang ganun din, ang judgment po ay, pag nakuha mo na lahat ng information, saka ka maghusga. Okay? Yung judgment, pwede mo sabihin, kunwari, may makulit nga dito. Anong gagawin natin? Eh, bata naman yan. Hindi ko nung anak, kaya alam ko, paluhin ko, di ba? Yung isa may judgment na, si Mike, yung nanay lang. Sinasabayan ako, habang nag-preach ako, may mga ganun kasi. Nag-preach ako sa funeral kasi medyo pag-special child. Ang kulit, lakas ng boses. So, i-handle mo yun. Di ba pwedeng pagsalitain mo lang. Wala na mangyayari sa service, di ba? So, alam niyo yung judgment. So, medyo nasabihan ko. Sandali lang, ako maguloy. So, yung judgment ko kasi alam ko, importante na magtuloy yung service. Yung magkasalita. Okay, so, ganyan, maraming judgment. Kunwari ay, may kaibigan kayo na hindi na nag-church. For example, gano'n. Anong gagawin mo? Kailangan ng judgment doon. Alamin mo muna kung anong problema, ano bang sitwasyon, di ba? Hindi ka pwede minsan, may iba kaya nakaka-discourage tayo, wala rin tayong judgment minsan. Oy, backslide ka na naman, gagawin mo agad. So, hindi ko alam, medyo sensitive yung mga tao ibang sensitive masyado. Okay? So, tignan mo lang, ano yung dapat kong gawin pagkatapos kong malaman lahat ng nangyayari muna. Then, magkakaroon ng judgment. Okay? So, kaya sabi dito, si Jesus po yung tukoy dyan. Ay, ano pala yung Gentiles? Ito po yung grupo ng tao na hindi Hudyo. Parang gano'n. Kasi noong panahon nila, naging special yung mga Hudyo. Alam niyo na ba yun? Kasi nag-umpisa ang Diyos kay Abraham, anak ni Abraham, si Isaac, and then Jacob, and then Israel. And then hanggang sa mga Hudyo na sila lang natira. So special sila in a way. In many ways, special sila sa Diyos. Okay? Ano ngayon yung ibang tao? Paano na ibang tao? Sino dito paborito sa inyo? Paboritong anak, paboritong estudyante, sino? Wala. Kasi ano daw, yun daw ata. So pag ikaw minsan yung paborito, parang tinitin ko, mas mataas ako sa inyo, di ba? Hindi naman. Depende, pero ito nga makikita natin dito eh. Noong una, special yung mga Hudyo. Ngayon, sino daw yung papakita ng judgment ng Diyos ni Jesus? Yung mga Gentiles. So, parang ganyan din ang pag-aaral sa San Mateo. So, dapat hindi ka masyadong mag-pride sa sarili mo. Kamari, ikaw yung paborito ngayon. Yung mga artista, dati gaganda, mapupogi niyan, di ba? Hindi naman. Sila na nagsasabi nun eh. Pero sabihin natin ganun, pag tumanda yan, ano na? Diba? Nalalaos din lahat ng bagay. Tandaan niyo yan. Kaya, dapat ang ating pinaglalaanan ng panahon yung dinalalaos. Amen? Yes. So, kaya ito, katulad nito, ang bida lang yan. Actually, sa panahon natin ngayon, yung mga Hudyo, sila na yung parang curse. Yung mga Hudyo, yung mga nasa Middle East. So, kasi, tinakwil nila si Jesus, tinakwil din sila. Ni-reject nila si Jesus, ni-reject din sila. Pero may pwede mong maligtas sa kanila. So, ano ngayon, ang karamihan ng mananampalataya, yung tinatawag nilang Gentiles dati. Tayo yun. Okay? Mga Kristiyano na ngayon. So pag nakita nila ang judgment ni Jesus, lumapit sila kay Jesus, Kristiyano na sila, hindi na sila Gentiles. So sundan nyo ba? Medyo mabilis ha, pero kaya niyo yan. So ano yung klase ng tao? Dalawang klase? Usap yun mga? Sino yung dalawang klase ng tao na banggit ko? Yung special dati, mga Hudyo, mga Jews. Yan. Eh ngayon, mga Kristiyano na. At nanggaling karamihan, di lahat, karamihan ng Kristiyano sa Gentiles. Okay, mamaya, pagkadaan natin yan. Okay, so, ngayon itong first part natin dito, medyo parang ano to, sobra to sa last time. Kasi nakakaalala, anong title last time? Jesus, the Lord of the Sabbath. Ayan o, sa verse 8. Praising Jesus, Lord of the Sabbath. Naalala niyo Sabbath? Ano yun? First? Papahinga ha? Galing ni Alex talaga, no? Pero pang ilang araw yung Sabbath? Sabado. Ilang araw sa linggo yun? Pang 7, no? Pang huli. So, ang utos na Diyos, again, kung alam niyo yung Genesis story, creation, una, nilikha yung light, and then yung firmament,
waters, and then land, dry land, and then the moon and the stars, and then of course yung land, may vegetation, yung trees, and then later yung nakasama dun yung isda, saka fowls. And then yung mga sa 5th day na yung doon na yung sa 6th day yung mga land animals, hindi ka tao. And then nagpahinga na yung Diyos sa Sabado. Tandaan nyo na, medyo maganda yung ano yan, correlation niya lagi. So ngayon ang problema, ibilisan ko lang yung last time. Yung Sabbath day, nagkamali yung ano nila, practice nila, ang ginagawa na talagang bawal, pag ano, lahat bawal. Kasi in a way, yun naman talaga sabi ng Diyos, kasi may interpretation pala yung rest doon, which is ang kaligtasan natin. Dapat walang works. Yun na. Okay? So kaya, ituloy na natin ngayon. Kaya yung example ni Jesus, para maintindihan natin yung tamang Sabat is, ito nga. Kunwari daw, mayroong isang lalaki, yun yung pasadaan ko na dito last time, no? So nalaglag daw yung kanyang, yung nagkasakit siya. Anong gagawin mo? Magkakasakit na, kailangan doon sa hospital or pagamot. Because sa Sabat day. Anong gagawin mo? Mahal mo sa buhay. Anak mo. Maghintay ka ng bukas, hindi na maghintay ito. May tiring na yung ano. Diba, dali mo na sa hospital, hindi yun ang pinag-gusto ng Diyos na wala kang gagawin. Yun ang ginagawa ni Jesus dito. Ini-interpret niya ng tama yung scripture. Kaya sabi dito, gano'n naman, kumari, hindi naman may sakit, meron naman, nalaglag, urgent na yun, nalaglag na, mapila, alam namang ipagpagabi mo pa doon, pagpabukas mo pa, nalaglag yung motor mo, kaya yung sino yung baka dito, baka kayo, di ba, kambing, nalaglag yung kambing, nasan yung kambing, ay Sabat day, ba? Bahala na si doon, yung anak mo, obviously dapat, tulungan mo na, kaya sabi dito, lalo lang mas mabuti ang tao sa sheep. Kaya ngayon, ito yung interpretation. Wherefore, dahil dyan, it is lawful to do well on the Sabbath days. So, ang dating batas alam nila, basta Sabado, parang ingat na ingat sila, ano walang gagawin. Mabigat yung dadalhin mo, malayo yung pumunta. Huwag ka na. Puro ganun ang utak nila dati ngayon. Nasabi ni Jesus, hindi ganun. Okay lang na gumawa ka ng maganda. Yun pala yun. So, kailangan alam mo yung mas importante sa hindi masyado importante. Okay? Kung tama naman yun, kung talaga wala kang kailangan gawin, wala naman nalaglag, wala naman nagkasakit, magpahinga ka na rin, no? Mag-church ka na lang, concentrate sa salita ng Diyos. Tama yun. Okay? Pero hindi yung tipo na emergency na, masyado ka, ang tawag natin dyan is mga pamahiin. Alam niyo pamahiin? Ano yun? Pag-usapan natin kailan yung pamahiin, di ba? Ano yun? Ayan, may patay nga kami doon. Hindi ka natin, isang member, wala nila. Ay, bawal magwalis. Ay, bawal ano, bawal. Wala naman sa Bible, walang kinalaman. Bawal maligo. Bawal matulog. Patay ka nun. Diba? So, parang ganun yung iniiwasan natin to mga Kristiyano. Tandaan yan. Kaya dahil, galing tayo Katoliko, daming ganyan eh. So, pag naging Baptist ka, actually, mawawala agad dyan, nasabihan ko, bakit ka nagagin? Bakit ka nagagin yan? Kaya maganda, nasa church kayo, kahit ligtas ka na, wala ka sa church, walang pagkasabi sa iyo. Okay? So, yun lang yung medyo carry over nung last time. Yung Sabat, maganda, gumawa ng mabuti, walang problema doon. Okay? So, ngayon naman, medyo bagong topic tayo. So, title nga natin eh, sabi ko kanina, He shall show judgment to the Gentiles. So, napagulat kanina. So, sino yun? Ang bida dito, si Jesus na naman. So, unahin natin yung sabi yan, let's say it to the man, stretch forth, as well, ito pala yung katapusan. So, kaya nung hindi daw bawal gumawa ng mabuti, ginawa niya ngayon mabuti. At marami nagalit sa kanya. Kasi nanggamot siya eh. Basta ba maggamot? Kaso Sabado eh, Sabado. Hindi. So, mas maganda gumawa ng mabuti. Okay? Kaya ginawa niya ginamot niya na. At gumaling naman, yung may sakit. Ano yung sakit? Dito yan eh. Withered hand. So either natuyo or parang nagkasakit ng kanyang mamay. So ganun yun ha, wag nyo. Ito gusto pala sabihin.
Huwag na huwag kayong pagpapalit nyo minsan yung mga bagay na mas importante. Katulad na lang, mare si Jasmine, at saka si Myla, tama? Kaibigan kayo, magkapatid pa kayo. Okay? Sabi ni Pastor, attend kayo ng church ha. Ayoko, meron akong inaaway mo pa dahil lang ito. Malila. Huwag naman gano'n, di ba? Kaya tadya mo si ayaw mo mag-church ha. Kaya kita dyan, mapilay ka. Diba? So may panahon naman dun di ba? Pray mo lang siya, encourage mo siya. Hindi ka gagawa ng bagay na makakasira lalo. Yun ang gusto ko sabihin dito. At sa religion, ang daming ganyang example. Katulad niya, nag-share tayo sa salita ng Diyos, napipi ko na yung isa, kakasarin mo lalo. Kasi may mga pinaniniwalaan silang mali. Alam mong mali, at alam din nila na mali. Pero pinagtatanggol nila. Anong gagawin mo? Awayin mo? Anong gagawin mo dapat? Importante sinasabi ko, dapat paligtas sila eh. Kasi hindi pa sila handa ng panahon na yun. Anong gagawin mo? Turuan mo ayaw. Hayaan mo lang. Okay, mag-pray. Hayaan mo lang. Kasi hindi mo gagawin, hindi mo pagpipilitan yung isang magandang bagay sa ayaw. Okay? Dahil nakasunod kayo ha. Okay, ito na. So then the Pharisees went out and held a council against him that he might destroy. So number 1 point dito, sa point natin kay Jesus, pag gumagawa ka ng mabuti na, wala kang pangkasalanan, pwede ka pa rin magkaroon ng laban or galit sa'yo. May galit sa'yo. Haters. Gusto mo yun no? Yung mga haters sa online media, wala naman yun Dito talagang galit na galit yan kasi tinuturo niya yung tama, mali sila, mga mataas ang pride itong mga to kasi may position sila Mga Pharisees. Ibig sabihin sila yung pinaka-ruling class sa Judaism, yung panahon na yun. Kaya sabihin lang ni Jesus, mali sila. Kita niyo yun? So kaya kinalaban nila si Jesus. So anong lesson sa akin yun? Huwag kayo, madalas ako may nagsusumbong sa akin. Either mga member o sa labas. So bisan, ang hirap sagutin ng ganun-ganun lang kasi tinutulong talaga yan dito Pwede naman itulong lang pabayaan natin, huwag natin awayin, hayaan na natin, may nakawang ka. Nakakasama sa loob yun, di ba? Pag may nakawang ka, ginawa ka ng masama, sinira yung yung isang may tumusok, di ko alam kung sino Alam mo namang hanapin ko pa. Pagpapas na Diyos ko na lang yun, sino man yun. Sana maligtas, hindi, di wala. Yan, so ito, may kalaban si Jesus. So dapat tanggapin natin yung katotohanan. Kasi Jesus mismo may kalaban siya At huwag kayong mag-fall sa may kalaban ka siguro kasi masungit ka siguro kasi pinipreach mo yung Bible mo At gano'n lang kaya, pag talaga nag-preach ka na, yung daming gaganyan sa'yo. Ngayon nga, umatin pa lang kayo, di ba? May nangasa na ba sa inyo? Wala pa naman. Hindi nila alam. Pero mga ganyan, mga asal sa inyo. So, dapat ihanda niyo yung sarili niyo. Si Jesus mismo may mga nagalit sa kanya. Okay? So yun yung, sabi dyan, hindi basta galit, haters lang yan. Sabi dyan, inaalam nila kung paano nila siya pag-destroy him. Ibig sabihin, destroy, parang sisirain. Either papatayin or sisiraan. Talagang si Jesus, pinag-isipan. Kaya nga lagi sila sabi sa soul winning, pinupoint ko yun, si Jesus wala siyang kasalanan. Bakit? Siya pinakusahan ng mga rulers doon. Hindi nga kasi pinagkuntsabahan siya. Wala siyang kasalanan pa anong yung charge siya kanya. Gawa-gawa. May mga ganun tao, gawa-gawa lang. Gumawa sila ng kwento. So, galit na galit sila kay Jesus. So, nangyayari din sa mga lingkod ng Diyos na tapat. So, sino gusto maglingkod sa Diyos? Taas kamay. Yung tapat, yung talagang pag sinabing tapat, lagi nasa church, nagbabasa, nag-aaral, pinaglalaban yung totoo. Sana lahat tayo, amen? Amen. O, handaan nyo lang yung sarili nyo. So, meron niya, minsan sa pamilya nyo pa, meron talaga. Okay, move on tayo, sabi dyan, but when Jesus knew it, nalaman ni Jesus na may galit sa kanya, Diyos siya. Patayin ko kaya ito, ganun magiging ni Jesus. Nakita niyo yung humility ni Jesus. So kaya niyang patayin yun labang kayo sa akin patay.
Hindi niya ginawa kasi hindi pa panahon. Later niya gagawin yun. Kaya ginawa niya, siya yung lumayo na lang. Okay, so another point, another lesson dito, ano? So huwag niyong makagalitan ng Diyos, huwag niyong makagalitan yung lingkod ng Diyos, kasi anong gagawin niya? Lalayo ang kanya. Gusto mo ba yun? Lalayo sa yung lingkod ng Diyos, o di talo ka. Ako, minsan meron din akong gano'n, nilalayo ako na kasi ang kulit. Gagawin ko. Kasi ang madami yung iba sa'yo, di wala ka na doon. Later, sana maisip niya rin na mali yung ginawa niya. Siya na yung lumapit. Ganun tayo dito, okay? Wala tayo ditong, si Mike, di lumatin. Hanakin mo nga si Mike. Ano yung gano'n eh, di ba? Nasa kusang ano mo lang. Kasi hindi tama yan. Okay? So anyway, so yung pag ikaw, lalo in-offend mo yung lingkod ng Diyos. O yan, Diyos mismo, lalayo siya, huwag ka magtaka. Ba't kaya hindi ako nakakausap ng Diyos? Una, baka hindi ka nagbabasa ng Bible. Diba? Pangalawa, puro kamunduhan ka. Lumalayo ka pa. Marami ako bilang pastor. Iba, natakbuhan ako eh. Kasi nakaka-hurt. Ano ba meron ako? Ano mga mabaho. Talaga, sila yung may problema sa Diyos. Okay? Amen. Okay, tuloy natin. So, si Jesus yan ha. So, siya yung lumayo kasi yun yung gulo. Gusto nyo lang gawin, parang tayo gusto natin gawin yung kalooban ng Diyos. May ayaw dito, di dito kami. Ganun lang kasimple yan, tandaan niya. Hindi tayo laging magipag, ano. Okay, sige. Kaya napansin nyo naman to, nung umalis siya doon, maraming sumunod sa kanya, great multitudes. Kaya yan, sa church, ganun niya. Kaya ako minsan, disheartened din ako pag ayaw nang matindong iba. Okay. Pero minsan, yung iba naman, bigla naman mag-flock. Yung mga ganong instance, para sa amin, may tiniwalag kami 2, pumalit 3, 5, 4. So, sino talo ngayon? So, isipin mo, Pastor, alis ako dyan. So, ngayon, tama ba yun? Kung may ginawa akong mali, siguro, may dahilan ka pa, pero kung wala naman, tampo-tampo ka lang dyan. Ganon. Hey! At yung mga sumunod sa kanya, maganda doon, ano? Kasi ganito yan, yung iba ayaw sa kanya, galit pa sa kanya, yung iba gusto siya, kaya sino na kinabang? Hindi yung mga sumunod sa kanya, ginamot niya. Gusto niyo ba ganon? Yung dati, mga bitter, alam yung mga bitter na tao, laging simangot, galit sa mundo. Pag sumunod kayo kay Jesus sa church, mababago yung ano niyo sa buhay. Hindi kayo laging galit kasi maiintindihan mo na yung mundo kung paano gumagalaw. Pag kilala mo ang Diyos, siya rin papatakbo lahat yan. So, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Ganun lang ginawa ni Jesus dito. Ito, literal lang ginamot niya talaga sa sakit. Okay? So, another point yun. No? So, lapit lang tayo si Jesus. Kahit nakikita natin na maraming galit kay Jesus, lapit lang tayo kay Jesus. Bahala, sila may problema. Pinakagalitan mo yan. Okay? Ngayon, nung again, yung humility ni Jesus, parang ito yung ating dito eh. Sino dito yung magaling, yung lagi kayong nilalapitan? Uy, pakopya naman. Yung mga mopya, uy, pahiram naman, o paano naman, samahan mo naman ako. Walang problema doon, pero pag sikat ka na, anong dapat mong gawin? Kasi si Jesus dito sumisikat na, pero yung mo nagpapagaling, may sakit. Yung wala siyang gamit, pag-pray lang niya, yung iba iawa ka, yung iba pray, yung iba salita lang, marami. Yung mga galing na, sa palagay nyo, sisikat pa yung taong gano'n. Siyempre, diba? Anong ginawa ni Jesus? Hindi siya nagbida. Ay basa niya sa 16, let it go. Exhort them that they should not make him known. So baliktad, sa halip na, sabihin nyo magaling ako para lumapit sila dito. Baliktad. Sabi ni Jesus, huwag mong sasabihin na pinagaling kita, may cancer ka, pinagaling kita, huwag mong sabihin Pag sinabing charge, huwag mong sasabihin parang gano'n. Talagang ayaw ng Panginoon na umalat yung kasikatan niya sa ganung bagay lang. Kasi naman, ba't siya nagpapagaling? Kasi mahal niya yung tao. Kaya ayaw magpagaling para sumikat. Nakita yung magkakaiba? Sa mga religion ngayon, at kahit sa politiko, ganyan, baliktad. Gagawa lang ng konting mabuti yan. Bibidyo pa. Mamimigay lang ng konti, bibidyo pa, papaano pa.
pinapamahanga. Kaya sabi sa Bible, let another man praise thee and not your own lips, a stranger and not thy own mouth. Utos yun sa Bible, mas maganda yun ha. Gumawa ka lang na mabuti, huwag mong pupurihin yung sarili mo. Sa panahon natin ng politika, nagyayabang, baliktad. Kasi yung mga tao, di na rin marunong. Pero dapat ikaw, kung may nakita kang mayabang na tao, actually, umiiwas ka na dapat agad doon. Pero at least, huwag mong gagayahin. Amen. Amen? Amen. Next natin, sabi dyan, that it might be fulfilled. Ito medyo mahaba. May sinabi daw sa Isaiah the prophet, ito. Kaya niya ginagawa yun kasi ito na. Behold, my servant, whom I have chosen, my beloved, in whom my soul is well pleased. So itong kanyang lingkod, ang lingkod ng Diyos, si Jesus pag tinutukoy dito. Ito daw ay kanyang mahal at talagang nasisiyahan siya. I will put my spirit upon him and he shall show judgment to the just. Ini sabi ko kanina, no? So bago ka ipakita mo yung magandang judgment sa mga ibang tao, dapat meron kang spirito ng Diyos. Ito niyo ba? Ang problema ngayon, kanina mo sabi ko kanina, ngayon ang dami na nag-preach online, Christian din, ang dami na ng churches. Ganda sana, di ba? Problema, may pipis silang totoo, may pipis na mali. May pipis na para sa lahat, para sa Diyos, pero para sa sarili. Ganun yan, hinahaluan. Okay? Kaya iba, hindi pinipreach yung mga controversial, yung medyo makasaktan yung mga tao, kasalanan naman yan. Karamihan ng tao dito, umiinom. Eh, ganyan talaga mga Tagala, umiinom yung mga lalaki dyan, umiinom yan. Huwag ka mag-preach ng ganyan. Kasi magagalit sila. Tatampo. So, iba ginagawa ganun para yung mga tao, punta lang ng punta tayo, hindi ganun, napansin nyo naman, di ba? Sabihin ko lang yung totoo, nasa inyo ng pagpapasya yan. Kung gusto nyo sumunod sa Diyos, kasi Jesus mismo, ganun eh. Hindi kayo tatampo, lalo kayo dapat matutuwa. Amen. Okay? Ayun, so alam mo na yung mayroon ka ng Espiritu ng Diyos, si Jesus yung pinaka-example natin, ikaw din pwede yun. So paano ka magkakaroon ng Espiritu ng Diyos? Yung mga Pentecostal, pray lang ng pray, lalagyan pa ng oil, ganun ha. Kahit ito, pag nakikinig ka, iniisip mo lagi ang Diyos, na-welcome mo siya, nanalangin ka, iniisip mo lagi yung salita niya, yung judgment niya, ikakaroon ka ng Espiritu ng Diyos. Yun na yun. Yung sasabihin mo, yung lumalabas sa bibig mo, yung ginagawa mo, maka-Diyos na rin. Kasi na-filled ka ng Holy Spirit ng Diyos. Kahit ano yun. And then lalabas yun. Makikita na ibang tao yung kunwari. Dati si Aliyah, makulit. Okay, sumasagot sa magulang. Kunwari lang ha. Kunwari, ganun dati si Aliyah. Eh, nakikinig ng Bible kayo. Sabi sa Bible, Ephesians 6:1, ano yun? Mga bata. Children. Sa inyo. Mga parents. Galatians 5, Ephesians. Yun, mali pala ako eh. Mapisado niya rin, Alan J. Ready, go! Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Eh, nalaman niya yung Aliyah yun. Anong gagawin ni Aliyah? Biglang magbabago yan sa better, di ba? Mas mapapabuti siya. Tataka na lang yung nanay niya. Ako kung mabait ka, yung po sabi kayo sa Bible eh. Ganun yan, o kaya naman si Dea, ayun sa ano. Tayo. Dali lang, si Dea ay mortal dati, no? Nagpapakita ng legs, ganyan. Kumari lang, ha? Eh, nakita niya sa Bible, mali pala yun. Diba? Dahil dadalaga yung mga bata. Eh. Pero actually, dati yung mga bata, nasanin na rin ngayon gano'n. So ngayon, natutunan sa Bible ay naganda pala sa babae, maganda nakapalda, maayos, di ba? Lalaki din, ganda, pantalon lagi. Yung short, basta lagpas tuhod. Okay? Lalaki pala magandang gupit, gupit lalaki, di ba? So magkakaroon ka ng pagbabago. Okay? Ganun yan. So, bago ka maglingkod ngayon sa Diyos, dapat may spirito ka ng Diyos. So, gano'n ang example ni Jesus.
Ganun tayo din dapat. So meron pang mga ilang verses dito bago i-wrap up to. Sabi dyan, he shall not strive, nor cry. Ano strive? Nakipaglaban. Okay? So hindi ba sa mami sa may paglaban, pero tamang paglalaban. Pero ano yung mga bata, pag-aasal ka ng ipag-aasaran, ano yung laban ng mga bata yan? Susuntukan. Pag susuntukan kayo, sabi niya, lampa daw ako, sinapa ko sa mukha, sino lampa kayo? Sino? Mga babae, sa bunutan. Meron ba dito? Mga pelikulang gano'n eh. Ginagawa niya, mas maganda na, malandi. Paano sa church? Walang gano'n. So, hanggat pare So, gamitan mo ng wisdom hanggat pare. Kasi si Jesus mismo, hindi niya ginawa yun, sabi dito. And Lord, cry. Pag sinabing cry po, ito yung hindi lang iyak po, ito yung sumisigaw. Okay? Pag pinagsama mo ngayon yung strive and cry, isa yung paano yung pagbangayan. Okay? Hindi gano'n si Jesus. Pag ayaw nung iba, di wag. Tuturo niya lang yung tama. Gano'n din si Pastor. Nakita niyo ba na pagbangayan ako dyan? Sino mga iglesia ni Manalo dyan? Ang labanan ko. Hindi gano'n. Mga Soriano, gano'n kayabang yun. Iglesia na ba ni Soriano dito? Meron din nata. Wala pa. Hindi naman. So, neither shall any man hear his voice in the street. So, ito medyo kakaiba kasi ibig sabihin ba, hindi narinig yung yung boses daw ni Jesus sa streets. Okay, so interesting to kasi alam niyo ba kahit yung ibang Baptist, yung tinatawag silang street preaching. Ginagawa nila, alam niyo yung trompeta? Ginagawa sila yun. Pagsisi na kayo! Gano'n lang. May mga gano'n sila. Ito ba, sinabi ng Diyos! Sinisigawan yung mga tao, hindi naman ayaw naman makinig. Amen. Even worse yung iba, sa kalsada. Kalsada, sino makikinig sa'yo doon? Mga sasakyan lang. Nakikinig ka ba doon? Siguro, pero hindi nila makukuha yung gusto mo talaga sabihin. Pero sila, gano'n lang. Ito yung sinasabi actually, pag sinagsama-sama yung strive, yung cry, tsaka yung voice in the streets, yung sinasabi dito, si Jesus, pag pumunta lang siya, kahit siya pa yung pinaka-totoo, pinaka-malakas, makapangitan, hindi siya makipagbangayan. Kasi nga again, yung mga taong matalino, hindi mo kailangan gawin yun eh. Alam niya, mga bata kayo dati, palakasan kayo ng bolos, di ba? Pag galit kayo. Ako muna cellphone, kanina ka pa eh. Nag-aaway na yan, palakasan na ng boses yan. Ako dapat kasi, ako. Ang ingay niya, kaya asal na yung magulang yan, di ba? Pero pag wise ka, si Kuya Stephen, may cellphone, isa lang yun, shared ka sa kanilang magkakapatid. Alam niya, mamaya mag-asawa naman yun. Mamaya na lang mag-cellphone, di ba? Mag-aaral muna ako, katapos ko mag-aaral, yung mga kapatid ko, tulog na. Ako na yung mag-cellphone. Gano'n, pag matalino ka, hindi mo kailangan makipagbangayan. Si Jesus lalo, gano'n. Tandaan niyo yan. May kinig ba? Amen. Kaya hindi tayo nakipagbangayan dyan sa kung saan-saan dyan. Hindi tayo nakipagdebate. So guys, may magaling magdebate dito, iglesia. Bahala siya dyan. May daw may pag-usap, discussion kami lang or something, hindi ako nakipagbangayan. Okay, so ito pa, sabi niya, a bull snake shall not break. Tayo mga Pilipino, may kasabihan tayo, di ba, hindi makabasag ng pinggan. Ang sabihin ng mahinhin. Diba? Parang si mahinhin dito. Ito, mga ito, mahinhin. Dati si Juliana, hindi mahinhin. Pero kaya medyo mahinhin na rin. Pero lalo babae, di ba? Pero kahit lalaki, ibig sabihin, kung ano ka man, fighter ka man, sa tamang ano lang, di ba? Basketball, sige. Pero pag sa church, yung pag-ganyan na gano'n. So si Jesus nga hindi daw, alam niyo yung reed, parang ano lang yan, malambot na mga stock. Hindi daw niya babaliin yun. And smoking flax shall not quench. Ibig sabihin mo ng flax is parang damo. Smoking flax, ibig sabihin, nalusunog na damo. Hindi daw niya papatayin yung sunog. Ang sinasabi niya dito, kasi parang, siya, relax lang siya, hindi siya yung nakipagbangayan. Hindi ka na ng-discount niya. Ganda dito mga kaya dapat tayo maging wise tayo mga bata. Amen? Alas salamat, tumatagal na kayo sa church. Minsan, nag-drive lang, may sinahatid ako. Nagkukwentuhan sila sa likod.
Ang nagpapagalingan ba? Uy, ako may hindi siya sa amin. Ito sinabi ko, yun. Hindi masabi. Minsan hindi na mawala sa atin yan, di ba? Kasi alam mo na yung totoo. So, pero yung alam mo sa kanila, parang nakakatawa. Gusto mo magbayabang ngayon. Kaso minsan din rin yung ganun yung paraan. Maging wise ka pa doon. Alam mo na yun sa'yo, hindi mo kailangan makibahal. Uy, may sudong, patayin natin yan. Uy, may iglesia na, puntahan natin. Naintindihan sabi ko? Hindi mo kailangan maggawa ng masyadong malaking show ba para lang gawin ka pa lang yung salita ng Diyos. Kasi yun ang ginawa ni Jesus. At alam niyo yung nasulbang niyo yung Bible, yung Testament. So may mga panahon na kailangan yung sumigaw, pero agad di siya pumunta doon sa sinagong taas. Pinaggagawa niya akong Diyos, mga ano kayo, malis tayo dyan. Galing ba? Okay ka ba dyan? Sino ba? Sige. Okay. Ito na. Tapos na tayo. Kaya sabi dyan, ano daw, pagkatapos sa isa-isahin sa atin, yung kaparaanan ni Jesus, ano yung mangyayari in the end? Okay, balikan natin yung sabi ko kanina sa mga churches. Yung mga SDA, yung SDA, yung mga Sabadista, yung mga JW, yung Basketball Business. Isa sa mga ginawa nila, kaya nagkaroon ng maraming follower yan, alam niyo ginawa nila? Sabi nila, darating ng Panginoon, sumunod kayo sa amin, at kami lang maliligtas, sa ganitong date, darating ng Diyos. Siyempre, yung mga Amerikano, pamilya rin sa gospel, natakot naman yung iba. Ano yan? Ano kayo matuto? Gusto nyo ba matuto? Gusto nyo matuto? Paano kayo makikinig? Mag-iingay? Makinig! Saan ako? Sa Badista. Kilala kayo sa Badista? Ikaw ba sino kayo? Kilala mo? Sa Badista ba yun? Diyo ba? Dati nag-aaral sa'yo. Yun. Sa Badista ay yan nata yun. Jehovah, ha? Saksi yan, saksi. Biblia, tungkol sa Biblia. Pero ang dala nila, textbook lang nila, di ba? Tsaka walang langit, walang impyerno. So yun, so ginawa nila, para magkaroon sila ng maraming following, yung parang naggulo sila, nagbida. Kaya si Jesus dating na. Eh syempre, paano? Tulungan niyo sa amin, sige, sama na kami dyan. Hindi naman nangyari. Ganun yung ginagawa ng iba. Tapos si Soriano, anong style niya? Siya lang yung magaling. Kunwari. So meron siyang show sa TV, eh siya ang galing niya kasi may magtatanong kunwari sa kanya. Siguro mga kasano rin yun eh. Mga kakuntsaba rin eh. Ganun din yung mga Pentecostal, mga kuntsaba. May sakit po ako. Sabi yan, magaling no? Kakuntsaba pala, artista lang pala. May mga style yung mga ganyan para gusto nila yung mga nakakamangha. Nakakabigla, para marami yan na ganyan yung follow sa kanila. Ganyan, mga iba lang, payaman na naman, pagandaan ng simbahan. Diba? Cool na cool si Pastor, oh. Si Pastor, nakita si Pastor, naka-blue jeans, oh. May Catholic na ganyan, si, diba yun, nakalimutan ko. Basta may clergy sila na, puro pera pala kayo, puro pera na inatupag. So iwas kayo dito kasi hindi ng paraan ng Diyos. Hindi niyo ba? At ganoon din naman, huwag kayong mali-discourage sa atin dito. Basta bakit wala tayong pasabog dyan? Yung mga ano, wala nagpapagaling dyan, walang mga gano'n dyan. Hindi naman ginawa ng Diyos yun eh, di ba? Ang Panginoon ay yung may style lang siya, hindi siya mag-away, hindi siya laging maingay, hindi siya magbubulabog, hindi wala siyang po. Gagawin lang niya, till he sent for judgment and to be so, unti-unti lang. Pero later, victory yung, ganyan po yung mga baptist, kung alam niyo yung mga baptist sa iba, ganda yan, kung yung isa, makakapunta rin kayo sa iba dyan. Okay, isama ko kayo. Unti-unti lang yung lumagot, unti lang parang tayo. And then, sa Laguna. Okay? So, ganun si Jesus. Kaya sabi dito, in His name, shall the Gentiles trust. Sabi kanina dito, show judgment to the Gentiles,
So later, in His name shall the Gentiles trust. Ganun pala yun. Pwede nyo i-relate sa sarili nyo rin ito. Katulad yan, soul winner kayo or yung mga teacher na mga galing, nakakain nila yung mga estudyante na sa Panginoon. Unti-unti lang yan, hindi yan minamadali. Sa church, ganun din. Sa bandang muli, pag pinakita mo yung tamang judgment sa kanila, makikita na nila, ay maganda pala, tama nga pala ito, no? Kasi doon sa amin, puro kulitan lang. Yung mga bata lang, yung mga churches na gano'n, puro kulitan lang. Ito laro, and then, puro saya, puro... Ang natutuwa mo sa church, anak, sabihin ang natutuwa mo sa church. Dapat may masasabi ka sa nanay mo kasi nakikinig ka di ba? Ganun nyo, kaya makikinig kayo lagi. So kay Jesus, ganun din, alam nyo naman ginawa ni Jesus sa mga disipulo pa lang niya. Araw-araw niya kasama. Unti-unti lang. Naturo siya, hindi lahat agad. Bandang muli, nagtiwala din sa kanya yung mga disipulo niya, and then later yung mga Gentiles. Okay, so kahit pa, sabihin natin yung ang kwento kasi yung Gentiles, parang malayo sa Diyos. Parang, sa Old Testament, parang gano'n lang. Kung sinabing Gentiles, baho yan, mga pastos yan, ano yan. Gano'n yung idea ng Gentiles dati. Kaya sabi dito, papakita ng Diyos ang kanyang judgment, later magtitiwala sila. Amen? Kaya huwag kayong mawawala ng loob, kahit tayo sa mga Mateo, kahit ano naman nangyari dito, kahit mga bata to, patuloy yan. Amen? Tuloy-tuloy lang. Ganun nangyari dito. Example ni Jesus, ganun ang gagawin natin, hindi tayo maghanap ng gimmick para lang dumami tayo. Amen? Amen. Ayun, so yung pinaka-takeaway nyo, si Jesus ay humble, makapangyarihan siya, pero humble siya. Alam niya, hindi dapat niyang gawin, kahit yung mga established doctrine na sa kanila, like the Sabbath day, inutuligsan niya kasi alam niya mali. Then later, merong ano dito, patotoo, ang Diyos sa kanya, ang Diyos Ama, sinabi na siya nung una pa, ay prophet pa lang, yun nga, gagawin niya is, gagawin niya yung, alam pa ng Diyos, pero hindi siya kapasabi. At ang focus dito ay mga Gentiles. Okay, so again, pag may gusto din tayo, kung mo isipin ito, walang alam to, walang pinag-aralan to. Kasi minsan nagagamit din ng Diyos sa mga yan. Amen? Sa tamang paraan lang, kayo din mismo, sino dito ang napakatalinong bata? Si Carlo, no? Kulit-kulit ni Carlo. Later, pag nag-mature yan, nakinig, natalino ka rin, di ba? Lance? Yan, si Kuya DM nyo, makulit din dati yun. Oh. Si Alan J, kilala niyo si Alan J? Makulit din dati yan, sinasabayan ako yan, nag-replace ako eh. Natuto. Diba? Humble lang. Tignan mo, ano ba gusto sa akin ng Diyos? Magkulit? Ay, hindi pala. Sige. Saka may panahon naman yun, di ba? Okay? So yun. So this time, may tanong ba? Question? So tuloy-tuloy lang kayo ha. So again, nasa YouTube itong ating mga preaching. Sa gusto nyo kaysa kung ano pinapanood nyo dyan. I'm sure mag-YouTube kayo, di ba? YouTube ka ba, Carl? So meron tayo doon ha. So nasa likod ng Bible nyo yan. Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. I pray na at least nakaraos kami, Panginoon, kahit walang mic. So I pray na lubay din ng bawat isa, lumingkod, laging, magandang patotoo, Spirit nyo, Lord, na nangunguna sa akin, yung mga lingkod dito, Lord, para yung mga ibang tao, ganoon din po, Lord, yung nahanapin, yung matuliran, yung Spirit nyo, Lord, yung pilo sa amin. Later, Panginoon, din nyo hihili ng maling pagpili, Panginoon. Teach namin ng gospel kahit kanino na gustong makinig, Panginoon, willing at humble enough para hanapin ang iyong kalooban. So, lamang po, Lord, every service na ganito, Lord, ay encourage yung bawat isa. Hanapin namin yung katuwiran, therefore, I believe ito yung ginagawa ng church. So, tapat kami sa panambahan, saglit lang naman yan, and then sa bahay, magbasa, mag-aral, mag-pray, sabay po ng aral namin, trabaho, ito magtapat sa inyo, Panginoon. Alam po, Lord, kaya malalangin. In Jesus' name, pray. Amen. At this time, kanta tayo isa, and then pray pala yung ating gawin. Ay, meron ako, presentation? Ayan, presentation.